Bumaba man ang bilang kumpara noong nakarang taon, umabot pa rin sa 100 ang mga nahuhuling lumalabag sa batas trapiko sa Oplan Ligtas Biyahe ng Land Transportation Office. Kabilang sa mga nahuli ang mga sakay ng motor na walang helmet at school service na sobra ang sakay. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Rafi, sa nakaraang 4 na araw ng Oplan Ligtas Biyahe ng Land Transportation Office, umaabot daw sa 100 yung mga nahuhuli nilang lumalabag sa batas trapiko. Mas mababa naman daw yan kumpara sa araw-araw na 200 violations noong panahon ng pasukan ng nakaraang taon. Yun nga lang, Rafi, nangunguna pa rin daw sa kanilang listahan yung mga hatid sundong magulang na angkas yung kanilang mga anak at hindi nila sinusuotan ng helmet sa kanilang motorsiklo. Yung mga dahilan nila kasi kung hindi dahil nagmamadali at mahuhuli na sa klase yung bata, ay malapit lang naman daw kasi yung kanilang bahay doon sa eskwelahan. Ayon sa LTO, hindi raw katanggap-tanggap yung mga ganitong dahilan. Kaligtasan raw kasi ang nakataya sa paglabag sa mga itinakda nilang regulasyon. Kaya naman kumpiskado yung kanilang mga lisensya. Pagmumultahin din sila ng 1,500 pesos para sa hindi pagsusuot ng helmet. Bukod pa Rafi yung multa para sa hindi naman pagsusuot ng tamang sapin sa paa. Yung ilan kasi sa kanila nakatsinelas lang at ayon sa LTO, bawal na bawal daw yan. Hindi lalo pinalampas yung mga school service na sobra ang sakay. Siksikan yung mga estudyante sa loob ng isa sa mga hinuling school service kanina, kaya naman ang kanilang mga bag nasa bubong na. 2 sa mga estudyante, Rafi, wala nang ang upuan. Binaklas yung plaka ng mga lumabag na school service. Nahuli rin kanina sa kanilang operasyon ang isang kolorum van na namamasada. Laking gulat pa nga ng mga tauhan ng LTO ng imbes na lisensya, ID ng CIDG Camp Crame ang iniabot ng driver. Yun pala, Rafi, nakumpiska na ng MMDA ang lisensya ng nagpakilalang si SPO4 Quirico Cargullo Jr. noong April 4 lang dahil din sa pagiging kolorum. Hindi malinaw kung aktibo pa siya, Rafi, sa serbisyo dahil hanggang October 2013 lang yung visa nung ipinakita niyang ID at tumanggi rin siya sa amin na sagutin yung mga tanong tungkol doon. Ang kanya lang daw masasabi, mas mabuti na raw yung kanyang ginagawa kaysa mangotong o magnakaw daw siya. Dahil ikalawang violation na niya yon, 12,000 pesos ang kanyang multa para mabawi yung kanyang lisensya. Ayon naman sa LTO, mahalagang may prangkisa ang mga pampublikong sasakyan at hinihikayat nila ang mga pasahero na huwag tatangkilikin ang mga kolorum. Kapag mo kasi nagkaroon ng disgrasya, garantiya yung prangkisa na makakakuha sila ng insurance benefit. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa San Juan. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Trisha Zafra.